Magandang tanghali Pilipinas, live mula rito sa Pag-asa DOST, si Harry Bayona at ito ang Panahon TV Express. Kasalukuyan pa rin nakararanas ng aftershocks ang ilang mga lugar sa Kabisayaan. At para bigyan tayo ng ulat tungkol sa lagay ng ating mga kababayan dyan sa Cebu, makakapanayan po natin sa linya ng telepono ang ating Panahon TV citizen correspondent na si Sean Gavieres. Sean, magandang tanghali sa iyo. Ano nga ba ang sitwasyon dyan at nakararanas pa ba tayo ng aftershocks dyan ba yan sa Cebu? Oo, medyo nakakaranas pa rin dito ng mga aftershock. Siguro mga, may mga interval na mga 5 minutes, ganun, or ano. Glad to hear na medyo okay naman din pala ang sitwasyon dyan, no? Pero ikaw, Sean, ikaw mismo, no? Bilang nararanasan mo first hand ang lindol dyan, maaari mo bang i-describe sa amin? Gaano ba kalalakas yung mga aftershocks na nararanasan dyan sa Cebu? Medyo may kalakasan din ng konti. Magugulat ka na lang kasi gaya ko kanina, nandito kami sa hotel. Bale, bigla na lang lilindol, magugulat na lang yung mga kasama namin dito. Hindi mo naman alam kung anong gagawin. So, standby ka na lang, tumakbo palabas, ganun. Ito, Sean, ano bang sitwasyon natin dyan ngayon sa mga evacuation centers natin? Ano po bang mga kailangan ng mga kababayan natin dyan? Nangangailangan ba sila ng tubig? Nangangailangan sila ng pagkain? Yung mga ibang apektado talaga ng lindol, hanggang ngayon yung iba nandun sa may kalsada pa rin nakatira. Natatakot silang pumasok sa mga bahay nila dahil may mga nararamdaman pa nga sila mga pagyanig ng lupa. Tapos yung mga nandun naman sa Cebu Medical Center, hanggang ngayon doon pa rin sila doon sa may fire station. Kailangan yung mga kababayan natin dito, kailangan yung mga tubig, pagkain, tapos more on medicines dun sa mga nandun sa hospital. Yun yung mga basic necessities ng mga tao natin dito. Ito naman, so, kumustahin naman natin, no, yung mga kabahayan at yung mga major structures dyan, kagaya ng mga gusali. Marami bang nasira dyan sa Cebu gawa ng nasabing lindol? Yung nakikita nyo sa TV, yung sa Santo Niño, yun yung talagang masalanta, yung bell tower nila. So far na yun, ginagawa nila ng paraan. Tapos yung mga buildings naman dito, yung iba, sinecheck na ng mga engineer kung pwedeng i-retrofit. Tapos yung iba naman, hindi na muna pinapapasukan sa mga empleyado. Maraming salamat sa ibinahagi mong mga impormasyon, Sean. Mag-ingat kayo dyan at lahat ng mga kababayan natin dyan sa Cebu. At mga kababayan, atin nga pong nakapanayam si Panahon TV citizen correspondent Sean Gavieres, dyan nga po yan sa Cebu. Magbabalik po ang Panahon TV Express makalipas ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan nga po mga kababayan, no, para sa mga nandyan po ngayon, sa mga residente po natin sa Cebu at sa mga turista po dyan, ang amin pong paalala ngayong kumbaga nakararanas po tayo ng aftershocks, duck, cover and hold ng sa gayon ay hindi po tayo mapinsala at hindi tayo mapahamak gawa ng mga aftershocks na ating mararanasan. At yan nga po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Antabayanan niyo pong susunod na weather update ni Weather Lover Amor La Rosa. Dito lamang po yan sa Panahon TV Express, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. At inyo nga pong nakasama ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang, may tamang panahon ang bawat pagkakataon. Magandang tanghali po sa inyong lahat.